Sa unang eksena ng pelikula, mahimbing ang tulog ni Yanju sa kanyang silid. Tahimik ang gabi, pero biglang may humila sa kumot niya. Napabalikwas siya, gulat, at hindi agad makagalaw. Bago pa siya makariyak, may malakas na humablot sa kanyang buhok at itinulak siya pabalik sa kama. Nagulat siya nang makita kung sino ang nasa harap niya, ang sarili niyang ama. Hindi siya makapaniwala. Sinubukan niyang alamin ang dahilan. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Sa halip na sagot, may binulong ito na lalong nagpalala sa kaba ni Yanju. Sinabi niya na dalaga na ang anak ko. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Lalo pa nang marahang dumampi ang kamay ng ama sa kanyang pisngi. Parang nawala ang lakas niya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Takot ang bumalot sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, iniwan siya ng ama sa silid. Si Yanju, tulala at luhaan, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Kinabukasan, abala ang kanyang ina sa kusina. Tahimik lang si Yanju, hindi makapagdesisyon kung dapat bang ikwento ang nangyari. Maya-maya, bumaba ang bunsong kapatid niyang si Seonwoo. Kasunod ang isa pa nilang kapatid. Umupo sila sa hapag. Biglang dumating ang ama sa hapag. Tahimik at tila walang bakas ng nangyari kagabi. Maayos ang kilos, parang ordinaryong umaga lang. Pero nang magtagpo ang mata nila ni Yanju, agad siyang kinilabutan. Parang nanigas ang katawan niya sa bigat ng titig ng kanyang ama. Kaya tumayo siya agad at umalis. Sa mismong sandaling iyon, lumabas ang ina mula sa kusina. Padabog na nilapag ang plato sa mesa. Kaya nagulat ang lahat ng nasa paligid. Biglang nag-iba ang kilos ng ina. Parang gutom na gutom. Mabilis at magaspang ang galaw habang kumakain. Napatingin ang mga bata. Gulat sa biglaang pagbabago ng ina. Ang bunso, hindi kinaya ang lasa ng pagkain. Naduwal ito sa sobrang alat. Nang bumitaw ang bata sa plato, agad itong sinunggaban ng ina. Walang pag-aalinlangan, isinubo niya ang tira ng anak. Pilit ipinaparamdam ang niluto niya. Sa halip, lumingon ito sa ama, umaasang may sasalo sa kanya. Nang marinig ng ina ang sagot ng ama, nag-apoy ang tingin, puno ng galit. Walang pasabi, hinablot niya ang lahat ng pagkain sa mesa at ibinagsak sa sahig. Napaatras ang mga bata, takot, gulat at hindi makapaniwala. Galit na sinabi ng ina na anumang ihain, kailangang kainin ng walang reklamo. Bigla siyang sumigaw, malakas at nakakagulat. Napahagulgol ang bunso sa kinauupuan, nanginginig sa takot. Pero hindi lang iyon ang bumabagabag sa pamilya. Simula nang lumipat sila sa bahay na iyon, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing gabi, may mga kilos ang ama sa silid ni Yanju gabi-gabi na hindi niya maipaliwanag. Isang araw, habang naliligo si Seonwoo, may napansin siyang anino sa likod ng salamin. Pinunasan niya ang hamog. Pero bago pa siya makasiguro sa nakita, bigla siyang ginulat ng nakatatandang kapatid. Pagbalik sa kwarto, hindi na kinaya ni Yanju ang katahimikan. Ipinagtapat niya sa kapatid ang lahat ng bumabagabag sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Seonwoo. Halos hindi niya matanggap ang narinig. Habang bumibigat ang hangin sa pagitan nila, biglang lumitaw ang ama sa pintuan. Narinig nito ang bawat salita at agad nagbago ang ekspresyon. May mabilis itong hinugot mula sa likod, isang matulis na bagay, at lumapit ito sa kanila. Agad kumilos si Seonwoo. Itinulak ang ama para makaiwas. Nagmadali silang tumakbo palabas ng silid, pero hindi pa sila nakakalayo nang harangan sila ng ama sa pasilyo. Itinulak nito si Seonwoo pababa sa hagdan. Bumagsak ang dalaga, walang malay. Si Yanju, nanginginig sa takot, mabilis na naghanap ng matataguan. Pumasok siya sa isang sulok na madilim upang hindi siya matunton ng ama. Sa sandaling iyon, naglakad ang ama sa pasilyo bitbit ang mabigat na pamukpok. Nagkamalay si Seonwoo, agad na naalala ang kapatid. Paglabas niya, tumambad sa harap ang kanilang ama. Biglang narinig ang sigaw ni Yanju mula sa kabilang bahagi ng bahay. Napalingon ng ama at sa gulat, napatigil ito.
Sinubukan ni Yanju ipagtanggol ang sarili gamit ang kaldero, pero parang wala lang, hindi man lang natinag, at akmang hahatawin na ang pamukpok. Pero bago ito tumama, lumitaw mula sa ibaba ang tunay na ama. Agad bumitaw ang impostor sa hawak at mabilis na pumasok sa isang silid. Napansin ng ama ang takot sa mukha ng mga anak, pati ang butas sa pinto na hindi niya nakita noon. Tinangka niyang alamin ang nangyari pero walang sumagot. Tahimik ang magkapatid dahil sa takot, hindi makapagsalita. Sa huli, inutusan niya ang bunso na bumalik sa kwarto upang samahan ang mga kapatid. Kasabay ng kaguluhan, tahimik na pumasok ang ina sa eksena. Maingat niyang dinampot ang pamukpok sa sahig, pero sa sumunod na sandali, bigla siyang sumugod sa pamilya. Sunod-sunod ang mabibigat na hampas, walang awa, puno ng galit. Sinubukan siyang pigilan ng ama, pero mabilis siyang itinulak ng asawa. Bumagsak ito sa sahig, hindi agad nakabangon. Pagkatapos ng gulo, tumigil ang babae. Ngumiti siya, pero hindi ito karaniwang ngiti. Pumasok siya sa isang silid at isinara ang pinto ng walang imik. Ilang sandali lang, narinig ang boses ng tunay na ina mula sa labas ng bahay. Nagtataka, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Binuksan ng ama ang pinto ng silid, pero ang bumungad sa kanya ay isang bakanteng kwarto. Kinabukasan, humingi ng tulong ang ama sa isang kamag-anak na pari. Gusto niyang malaman kung ano ang pinagmulan ng lahat ng nangyayari. Nang dumating ang gabi, nagpasya silang magsama-sama sa iisang kwarto para sa kaligtasan. Pagsapit ng hating gabi, bumangon ang bunso para gumamit ng banyo. Habang naglalakad, nagpakita ang isang kamukha niya, pero may hawak na kutsilyo, nakatutok sa paring natutulog. Pero bago ito makagalaw, parang may puwersang pumipigil sa kanya. Nagising ang pari sa gitna ng gabi. May kakaibang presensya sa paligid. Ramdam niya ang panganib. Mabigat, hindi pangkaraniwan. Alam niyang hindi sapat ang kanyang lakas para harapin ang puwersang nasa loob ng bahay. Kaya agad siyang humingi ng tulong sa isang mas nakatatandang alagad ng simbahan. Nagtipon sila kasama ang ama upang pagplanuhan kung paano tatapusin ang pamiminsala ng nilalang. Nang dumating ang araw, nagsimula ang paghahanda para sa ritual. Habang papunta ang ilan sa lugar, biglang dinagsa ng mga uwak ang sasakyan. Nawalan ito ng kontrol at tuluyang bumagsak sa bangin. Tila may pumigil sa kanilang pagdating. Samantala, sa loob ng bahay, iginapos ng ama si Seonwoo sa kama. Hindi para saktan, kundi para paalisin ang masamang puwersa. Sinubukan siyang awatin ng ina, pero iginiit ng ama na ito lang ang paraan para maprotektahan ang lahat. Pagsapit ng gabi, dumating ang pari, sugatan, pagod, pero determinado. Nagbigay siya ng babala sa isang nakaraang ritual, isang buong pamilya ang nawala dahil sa galit ng nilalang. Ang bawat pagkakamali, maaring ikapahamak ng lahat. Punong-puno ng kaba ang pari habang inaalala ang trahedyang nangyari sa ibang pamilya noon. Ayaw niyang maulit ang kaparehong bangungot. Sa harap ng lahat, lumuhod ang ama, nagmamakaawa para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Sinimulan ng pari ang ritual. Sinindihan ang mga kandila at maingat na inilagay ang basbas sa katawan ng dalaga. Nang bumuhos ang banal na tubig, biglang bumigat ang hangin sa silid. Nag-iba ang kilos ng dalaga. Halatang hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Takot at pagkalito ang bumalot sa kanyang mukha. Nang idikit ang krus sa kanyang dibdib, naging mas mabigat ang kanyang paghinga. Parang may nilalabanan sa loob. Hawak ng ama ang kanyang mga binti. Pilit pinipigilan ang pagwawala. Hindi siya bumibitaw kahit ramdam ang puwersa na tila gustong kumawala. Ginamit muli ng pari ang pamalo sa ritual, isang hakbang para labanan ang kadiliman.
Sa tindi ng nangyayari, nawala ng malay ang dalaga. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang tensyon. Pagdating ng mga awtoridad, natagpuan nila ang isang katawan sa sahig. Hindi agad malinaw kung sino, pero sa itsura, halatang hindi ito karaniwang tao. Doon naging malinaw sa lahat, ang nilalang na matagal nang naninirahan sa bahay ay matagal nang nagpapanggap. At ngayong nahubaran ng anyo, pilit na itong pinalalayas mula sa pamilya. Hindi na nakatiis ang ina sa nangyayari. Sa gitna ng ritual, lumapit siya at pilit itong pinatigil. Ayaw niyang makita ang anak na nahihirapan. Para sa kanya, mas mabuting magdusa silang lahat kaysa tiisin ang ganitong klaseng pagpapahirap. Pero hindi pumayag ang ama. Sa sobrang galit, itinulak niya ang asawa palayo at inutusan ng kapatid na ipagpatuloy ang dasal. Gusto niyang tapusin ang pamamayani ng dilim, kahit kapalit nito ay ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Tinawag ng ina ang asawa, punong-puno ng hinanakit. Sinabi niyang mali ang kanyang pinapanigan at duwag siyang ama. Lalong lumalim ang tensyon sa pagitan nila. Sinubukan ng ina na kumalma, pero hindi na siya pinakinggan. Sa halip, muling umigting ang galit ng ama. Isang malakas na tulak ang nagpatumba sa ina. Bumagsak siya sa sahig, walang malay. Sa sandaling akmang sasalakayin na ng ama ang anak, dumating ang tunay na pari at agad na nagsimula siyang magdasal. At unti-unting naglaho ang kaguluhan. Pagkatapos ng ritual, tumingin ang bata sa kanyang ama. Matapang siyang nagtanong, bakit niya hinayaang mangyari ang lahat ng ito? Hindi agad nakasagot ang ama. Doon inilabas ng pari ang salamin. Sa refleksyon, lumitaw ang nilalang, itim at nakakakilabot na demonyo. Ito ang espiritong matagal nang kumakakapit sa pamilya. Bigla itong sumugod at lumipat sa pari. Kaya nakiusap siya sa kanyang kapatid na patayin siya bago mahuli ang lahat. Walang magagawa ang kapatid. Kaya ginamit ng kapatid ang krus at tinusok sa demonyo, dahilan para mamatay ang pari at mawala ang demonyo. Panoorin nyo ng buo guys para mas maintindihan nyo at ma-enjoy ang bawat eksena. Salamat sa inyong panonood. Ingat kayo guys.